Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Ah, Sabi ko nga ay sa bawat sisimula ng aking vlog ay babanggitin ko ang mga paalalang tayo ay natutulad sa itong bansa natin ay matutulad sa isang bus na sasakyan. At ito namang ating pasahero ay itong mga taong Pilipino, itong taong bayan. At ang driver sa bus ay ang mga nanunungkulan sa ating gobyerno sa pangunguna ng presidente pababa. At may tatlong o ilang katanungan na ating magsisilbing paalala dahil sino ba namang matinong tao ang sasakay sa bus na hindi siya nakikialam o hindi siya aware do sa kanyang paligid, 'di ba? O kaya siyempre kung ikaw ay sumakay sa bus, nakikiramdam ka sa paligid mo. Lalong-lalo na yung driver, siyempre tinitingnan mo rin kung ano ang ginagawa o ano yung pinagagawa ng driver dahil yan yung nangunguna sa bus eh. At siyempre, alam mo rin, unang-una kung saan ka papunta, kaya ka nga sumakay dyan sa bus. Kaya ko naman na naging laging paalala ito sapagkat napakarami kong naririnig na mga hindi balidong mga rason. Wala kasing tamang rason para hindi tayo maging aware o makibahagi o makialam. Kasi ito ay katutubong pananagutan natin, bawat isang Pilipino, yung mga nangyayari sa paligid. Sapagkat tayo ay nakasakay dito eh. Ito ay sasakyang hindi nating matatakasan anuman ang mangyari, anuman ang direksyon na kahinatnan. Kaya dapat alam natin saan direksyon yung ating bansa o yung ating sasakyan. Kasi dala tayo lagi eh, pagkakaliwa, pagkakanan, o malulubak. Mararamdaman natin yan eh. Yun ang katulad na malinaw ng kalagayan dito sa ating bansa. Bali itong vlog na ito ay sisimulan natin dito sa nangyaring pulis na nag-viral kahapon lang sapagkat siya ay binatikos niya ang Pangulong Duterte, siguro din Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat siguro hindi na niya matiis yung kanyang nakikita at nararamdaman. Binatikos niya yung pag-aresto nga sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Binatikos niya ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pangunguna nga niya ay naaresto at agad na dinala sa dahig. Bali ito ay natalakay ko sapagkat ito ay nagpapakita na talagang kahit anong posisyon mo o kinalalagyan mo o tawag dito yung kahit saang antas ka ng tao, pulis ka man, karaniwang ka man, lagi kang maaapektuhan eh. Kaya nga itong pulis ay nasampahan ng kaso kahit alam naman niya yan siguro na yan ay bawal na magbigay ng pampolitikang saloobin sa social media. Kaya siya ay nakasuhan eh. At siya ay neuropsychiatric test pa ng PNP. Yun yung kinahinatnan niya. Pero may malalim na dahilan kaya ito'y nangyayari. Kasi nga, yung merong may kasalanan ito. Ito, pakinggan, panuorin pa rin natin ito. Marcos administration is still saying
Hindi namin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Pumayag lamang kaming maaresto, nakipagtulungan lamang kami sa Interpol. Yun ang naging legal strategy ng ating Marcos administration, na obligado tayo makipagtulungan sa Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng organisasyon na yan, kaya tayo ay nakipagtulungan sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Hindi ba rin pa rin yun consistent doon sa stand na hindi naman tayo nakipag-cooperate sa ICC, sa Interpol? Siyempre, wag natin pangunahan yung sasabihin ng Korte Suprema. No? Pero doon sa akin pong pag-aaral, dahil ako po ay nagkaroon ng doctoral dissertation tungkol sa Interpol, tungkol sa mga treaties at mga warrant of arrest. Ang Interpol po kasi ay hindi naman ito police enforcement agency na talagang nag-aaresto. No? Ito ay nagko-cooperate lamang sa iba't ibang bansa. Pero kung sino yung nag-utos na pwedeng foreign jurisdiction, pwedeng foreign tribunal, yun pa rin naman talaga ang responsable. Dito sa nakita natin ay isinorender kasi siya ng pamahalang Marcos sa Netherlands, sa Hague. So talagang throughout Ito, makikita natin dito at maririnig na talagang malaking kamalian yung nangyaring pag-aresto. Dahil ito ay nasa Supreme Court na. Ito ngang attorney na to na ating napapanood ay ito ay sarili lang niyang pananaw, pero ito ay attorney rin at may kaugnayan din sa mga foreign court. Ayon nga sa kanya. Tuloy natin. a private jet. So parang mahirap alisin yung sasabihin natin hindi tayo nag-cooperate sa ICC. So tingin ko yun yung medyo legal challenge ng OSG. Kaya siguro minabuti nilang, ay, wag na lang po kaming makisali. Yeah. Parang ganun My po. question, attorney, is laging sinasabi natin na kaya tayo nag-withdraw from the Rome Statute kasi nga gumagana naman ang ating our judicial system. But yet, Duterte, no case has ever been filed against him. So that's also the point of contention. Kasi, nga, yung mga nasasampahan ng kaso, yung mga pulis lang, kumbaga, lang sila, yung mga foot soldiers, hindi yung pinuno. So do you agree with also the premise na that's why the ICC intervened, even if supposedly our judicial system is working, no cases were filed against former President Duterte? Ako, ito, opinion ko lamang naman bilang abogado. No? Parang napakasakit din naman sa aming mga abogado na tanggapin na ang hudikatura natin ay hindi functioning. Pero Bali sa puntong ito, para bagang parang ang sinasabi niya, medyo lang. Pero ako, hindi naman ako abogado. Napakahirap niyang tanggapin. Kung sasabihin hindi umiiral ang lalo na dito sa bansa natin. Medyo lang kasi siya, laylo lang doon sa pagsagot. Pero hindi lang niya masabi na talagang kasi palagay ko naman kahit sino abogado, hindi ganun lang ang hirap nung tanggapin. Talagang napakahirap siguro. Pero siguro, kailangan busisiin natin mabuti dahil doon sa Rome Statutes, ang sinasabi na kung kailan pwedeng manghimasok ang ICC, unwilling and Unable. So, ano ang ibig sabihin nito? Does it mean na kung ang iyong hudikatura ay operational naman, ay hindi na pwedeng makialam ang ICC. Ngayon, andyan ang Sudan, andyan ang Russia, sila ay may mga operational judicial systems. Pero sa malalim na pag-aaral ng ICC, tila there is unwillingness and inability siguro. Yeah. No? Kaya nag-issue sila ng warrant. So parang tayo, mahahalin tulad sa ganong sitwasyon. So, tanungin ko yung mga kasama kong abogado, no? Tayo ba ay agreeable na sasabihin natin na sa Pilipinas ay unwilling and unable?
No? So, kung tutuusin, may mga nakasuhan naman. Yun nga lang, si Duterte bilang Head. pinuno, maaring Very choice influential. ng mga EGK victims na hindi kasuhan eh. Pangalawa, ang tingin kong limitasyon dito, kasi sa Pilipinas, kung tutuusin, yung command responsibility sa criminal cases, hindi nag-a-apply. Pero sa mga war crimes, kagaya ng sa ICC, pwede. Kaya ang charge nga sa kanya ay indirect Oo. perpetrator. Oo. So, yun yung mga limitations, no? Kaya siguro talagang ito ay napakadaming kani-kanyang argumento na pag-uusapan to, eh, no? Pero I think kung titignan natin, at the end of the day, tayo ay may sovereignty, meron tayong independent judicial system, dapat galangin din natin. Meron din tayong constitution, dapat yung rule of law ay manalig. Yung bali sinabi niya, yung constitution nga raw o yung judiciary natin ay dapat na manalig, yung nabanggit niya. Pero i-correct natin, palagay ko naman hindi manalig yun, manaig dapat. Yun yung sinasabi. Bali, ito ay nagpapakita lamang na talagang dapat manaig muna bago dinala sa Netherlands ang Pangulong Duterte. Sapagkat bibigyan ko kayo ng sampol. Kung alam nyo, itong si Arnie Tebes na nasangkot sa pagpatay dito sa ating bansa at nakasuhan, ay nag-request din tayo sa Timor-Leste. Pero nakuha ba natin? Di ba hanggang ngayon nandun pa naman siya? Ito ay nagpapakita na talagang hindi dumaan sa tamang due process dito sa ating bansa ang ginawang pag-aresto sa ating Pangulong Duterte. Napakalinaw hanggang ngayon wala pa naman bagang Arnie Tebes tayong nakukuha. Sana pinalipad na yun dito ng Timor-Leste papunta sa atin. Ang palay ganun ang tamang proseso. Hindi, kasi proseso pa yan doon sa kanilang mga korte. At hindi pa natin alam kung yan ay ating makukuha. Kaya yan ay magsisilbing aral sa lahat na kung ano yung nangyayari sa atin ay talagang hindi na maganda, hindi na tama. Lalo na itong nangyaring pag-aresto at agad na pinalipad sa ICC court ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po.